Nagparehistro si Yuan bilang isang player sa Rankings Registration Office. Hawak-kawak nito ang player kit na nakuha niya pagkatapos niyang magparehistro. Maaari niyang gamitin ang item na ito kapag may gusto siyang hanapin sa internet. Maaari rin siyang makipag-ugnayan sa iba gamit ang player kit na ito. Isa itong essential na item sa loob ng tore. Itinago na ni Yuan ang player kit sa kanyang inventory. Habang naglalakad ay iniisip nito kung tama ba raw ang lugar na napuntahan niya. Hindi na raw niya matandaan ang tamang lokasyon ng lugar na hinahanap niya. Wala rin naman daw siyang mapagtanungan sa lugar na yon. May bigla namang nakasalubong si Yuan na isang lalaki at isang bata. Nagmamakaawa ang lalaki na bigyan daw sana siya ni Yuan ng ilang points. Sinabi rin ng lalaki na gagamitin niya raw ang points na matatanggap niya upang pakainin ang anak niyang nagugutom. Lumapit sa likuran ni Yuan ang lalaki at palihim na naglabas ng kutsilyo. Itinutok niya sa likuran ni Yuan ang kutsilyo na dala-dala niya. Sasabihin pa sana ng lalaki na ibigay raw ni Yuan ang lahat ng points na meron ito. Nang bigla siyang pilipitin ni Yuan sa kanyang braso. Nabitawan ng lalaki ang hawak niyang kutsilyo dahil sa ginawa ni Yuan. May 3 pang lalaki ang tumakbo papalapit kay Yuan. Lahat ng mga ito ay may dala-dalang sandata at binabalak na atakihin si Yuan. Sinabi ng isang lalaki na magsisisi raw si Yuan sa paglaban nito sa kanilang organisasyon. Hindi naman nagpakita ng awa si Yuan at binalian ng paa ang isang kalbong lalaki na umatake sa kanya. Sinabihan rin ni Yuan ang mga magnanakaw na kung naghihirap na raw ang mga ito sa first floor, bakit daw hindi na lang nila subukang umakyat sa sunod na palapag. Inatake rin ni Yuan ang 2 pang lalaki at parehas niyang binali ang braso ng mga ito. Sinabi ni Yuan na wag daw ng mga itong isisisi sa iba ang sinapit nila dahil sila naman daw ang may kasalanan kung bakit ganoon ang naging kalagayan nila. Pagkatapos niyang bigyan ng leksyon ang mga magnanakaw ay may narinig naman si Yuan na pamilyar na tunog. Tumingin si Yuan sa pinagmulan ng tunog. Pagkakita niya sa isang signboard na nasa labas ng isang shop ay nasabi ni Yuan na ito na nga raw ang lugar na hinahanap niya. Pumasok si Yuan sa loob ng smithy, hinawi niya ang kurtina ng pinto at nagtanong kung may tao ba raw doon. Walang narinig na sagot si Yuan kaya pumasok na lang ito sa loob. Para na nga raw siyang nasa sauna dahil sa sobrang init doon. May bigla namang nagsalita sa likod ng isang pinto at sinabi na akala ba raw niya ay sinabi nito na may trabaho ito sa umaga. Hinintay ni Yuan na lumabas ng kwarto ang may-ari ng boses na narinig niya. Nagulat naman ang matandang lalaki nang makita niya na ibang tao pala ang naroon sa loob ng kanyang smithy. Nagtanong ito kung sino ba raw si Yuan. Tinanong niya rin kung pyromancy robe nga raw ba ang robe na suot nito. Mukhang hindi raw nabibilang si Yuan sa palapag na ito. Mukhang naliligaw raw yata ito. Sumagot naman si Yuan at sinabing tingin niya raw ay nasa tama naman siyang lugar. Tinanong niya rin kung smithy nga raw ba ang napuntahan niyang ito. Nagtanong ang matandang lalaki kung ano ba raw ang pakay doon ni Yuan. Tinanong niya rin kung gusto ba raw nitong bumili ng equipment. Kung ayos lang daw kay Yuan na gamitin ang basurang item na hawak niya ay bahala na raw ito. Tingin niya raw ay mas magaganda pa rin ang mga items na meron si Yuan kaysa sa mga equipment na sinusubukan nito. Sinubukang gamitin ni Yuan ang isang espada. Tinatawag itong shabby sword. Wala itong talim dahil sa hindi maayos na pagkakagawa. Mas mukha pa nga raw itong blunt weapon kaysa sa espada. Sinabi ni Yuan na lahat daw ng items na naroon ay palpak ang pagkakagawa. Napasimangot naman ang matandang lalaki sa tapat na pahayag ni Yuan. Nagtaka naman ang matandang lalaki sa sunod na sinabi ni Yuan. Sinabi ni Yuan na mukhang wala raw talento ang matandang lalaki sa paninira ng mga bagay. Napahigpit sa hawak sa kanyang martilyo ang matandang lalaki dahil sa pagkainis sa mga sunod na sinabi sa kanya ni Yuan. Tinawag siyang adyushi ni Yuan na nangangahulugan ng matandang lalaki at tinanong kung Vulcaro nga raw ba ang pangalan nito. Habang may nakapalibot na mana sa kanyang katawan ay nagtanong si Vulcaro kung sino ba raw ang nagpapunta doon kay Yuan. Sinabi naman ni Yuan na wag raw itong mag-alala. Inilabas ni Yuan ang kanyang player kit at sinabing isa lang daw siyang bagong player na kararating lang sa unang palapag. Tiningnan naman ni Vulcaro ang player kit na inilabas ni Yuan.
Number 1 nga raw ang nakalagay sa player kit ni Yuan. Ibig sabihin daw noon ay first floor pa lang ang nararating na palapag nito. Naisip naman ni Yuan na napakabilis nga raw mapikon ng Adyushi na ito. Kapag nga raw iwinasiwas nito ang hawak niyang martilyo ay may masama raw na mangyayari. Kung tinawag niya naman daw ito sa totoo nitong pangalan ay sigurado raw siya na tatamaan siya ng martilyo na hawak nito. Kailangan niya nga raw munang mag-ingat sa mga sasabihin niya. Nagtanong si Volcaro kung ano ba raw talaga ang kailangan sa kanya ni Yuan. Sumagot naman si Yuan at sinabing hindi naman daw ito ganoon ka-espesyal. Inilabas niya ang item na Dark Divine Crystal at sinabing nagpunta lang daw siya doon upang magpagawa kay Volcaro ng isang item. Agad namang nakuha ni Yuan ang atensyon ni Volcaro. Lumapit ito sa kanya at nagtanong kung maaari niya raw ba itong makita ng malapitan. Pinagmasdang maigi ni Volcaro ang item na nasa harapan niya. Kahit puno ng enerhiya ang item na ito ay agad na nasabi ni Volcaro na unrefined crystal pa lang daw ito. Tinanong ni Yuan kung kaya ba raw itong ma-refine ni Volcaro. Sinabi naman ni Volcaro na sigurado raw siya na magagawa niya ito. Tinanong niya rin si Yuan kung saan niya daw ito nakuha. Sumagot naman si Yuan na parte raw ito ng reward na natanggap niya sa pagtapos niya ng tutorial. Hindi naman makapaniwala si Volcaro na maaari palang makuha ang item na ito sa loob ng tutorial. Hindi pa nga raw dapat tapos ang tutorial, tinanong niya si Yuan kung ilang araw raw ang inabot bago niya natapos ang tutorial. Sumagot naman si Yuan na inabot daw ito ng 5 araw at 2 oras, siya nga raw ang pinakamataas sa lahat ng mga partisipante. Sinabi naman ni Volcaro na isang araw itong bagong record. Naisip niya rin na kaya raw pala nakasuot na agad si Yuan ng mga mamahaling kagamitan kahit nasa unang palapag pa lang ito. Mukhang hindi nga raw ordinaryong player si Yuan. Sinabi ni Volcaro na magagawa niya nga raw itong ma-refine. Pero hindi raw siya gagamit ng mga basta-bastang materyales dahil baka raw makasira lang ito sa item. Kailangan nga raw niyang gumamit ng materyales na makakayanang saluhin ang kapangyarihan ng crystal na ito. Iniabot na ni Yuan ang Dark Divine Crystal kay Volcaro. Nagtanong naman si Volcaro kung sigurado nga raw ba si Yuan na iiwanan niya ito sa kanya. Sumagot naman si Yuan na sigurado nga raw siya. Tinanggap na ni Volcaro ang Dark Divine Crystal ni Yuan. Mukhang nasisiraan na nga raw ng ulo si Yuan sa pagtitiwala nito sa kanya. Tinanong niya rin si Yuan kung hindi ba raw ito natatakot na baka itakbo niya ang natanggap niyang crystal. Sumagot naman si Yuan na hindi raw siya natatakot, magaling daw siyang kumilatis ng tao. Sinabi niya rin na kung gusto raw talaga itong itakbo ni Volcaro ay makikita niya raw agad ito sa kanyang mga mata. Pero iba raw ang nakikita niya sa mukha ni Volcaro. Mukhang excited daw ang Adyushi na ito sa pag-refine ng Dark Divine Crystal. Kumuha si Yuan ng isang espada at sinabing tingin niya raw ay hindi rin ito masisira ni Volcaro, may matalas daw siyang mga mata. Iniangat ni Yuan ang espada na hawak niya, perpekto nga raw ang balanse nito. Hindi raw ito basta magagawa sa paggamit lang ng magandang materyales at mahabang oras. Resulta raw ito ng experience at skills ng isang veteranong blacksmith. Sayang nga raw ang skills ni Volcaro dahil nananatili lang ito sa ganitong lugar. Sinabi ni Yuan na maaari nga raw alisin ni Volcaro ang talim ng espada at gumawa ng masamang hawakan, pero hindi raw nito maaalis ang kanyang kinasanayan. Nagulat si Volcaro sa narinig niya kay Yuan. Sinabi niya na nakalimutan daw nitong sirain ang balanse ng mga ginagawa nitong espada. Napahawak sa kanyang ulo si Volcaro. Tumawa ito at sinabing kakaibang araw si Yuan. Tinanong niya rin kung pure blood ba raw si Yuan at kung saan ito nabibilang na grupo. Sumagot naman si Yuan na wala raw siyang relasyon sa kahit na anong grupo. Sinabi niya rin na parang ganoon na nga, sa tanong sa kanya ni Volcaro kung pure blood ba raw siya. Napatanong naman si Volcaro kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Yuan na parang ganoon na nga. Pero kahit ano pa raw si Yuan ay tatanggapin niya raw ang request nito sa kanya. Dahil nga raw pinagkatiwalaan siya ni Yuan ay ibibigay niya raw ang lahat ng kanyang magagawa sa pag-refine sa Dark Divine Crystal nito. Naging seryoso naman ang mukha ni Volcaro. Sinabi nito kay Yuan na mayroon daw siyang isang kondisyon. Huwag daw ikakalat ni Yuan kung saan na-refined ang crystal na pag-aari nito. Kailangan rin daw nitong isikreto sa iba kapag na-refined na niya ito.
Tinanong niya si Yuan kung pumapayag ba raw ito sa kanyang kondisyon. Ngumiti naman si Yuan at sinabing wala raw problema. Sa isang maaliwalas na kalangitan, ay makikita ang isang plato ng pagkain na pinaglagyan ng binili ni Yuan. Gumamit siya ng 3 points sa menu na breakfast for one. Habang kumakain ay naisip ni Yuan na naibigay na raw niya sa ajushi ang kanyang number, kailangan na lang daw niya ngayong maghintay. Sinabi raw nito sa kanya na aabutin daw ito ng 10 araw. Kailangan din naman daw niyang manatili sa unang palapag kaya makakapaghintay daw siya ng ganoon katagal. Ayon daw sa impormasyon na nakuha niya sa mga jackals, magsisimula raw ang meeting ng mga ito sa loob ng 2 araw. Ayos nga raw kung mapapatay niya ang lahat ng mga ito, pero hindi pa raw niya ito pwedeng gawin. Habang kumakain si Yuan ay may dumating sa kanyang harapan. Tinanong niya ito kung paano raw nito nahanap ang lugar na kinakainan niya. Sumagot naman si Hargon na ipinagtanong niya raw sa iba't ibang kainan kung kilala ba raw ng mga ito ang lalaki na may pangalan na Kim Yuan. Sinabi niya rin na mayroon din siyang koneksyon kaya gumamit din siya ng ibang tao. Naisip naman ni Yuan na pinakamalaki nga raw ang impluwensya ng Olympus sa first floor ng tore. At dahil nga raw isa si Hargon sa mga anak ni Zeus ay napakadali raw nitong nahanap siya. Sinabi ni Hargon na kung nakapag-set up na ba raw ng player kit si Yuan ay kukuhanin niya raw ang number nito. Sinabi naman ni Yuan na hindi niya raw noon naisip na may lalaking kukuha ng number niya. Sinabi naman ni Hargon na hindi niya raw akalain na nagbibiro rin pala si Yuan. Akala raw niya ay lagi lang itong seryoso. Sinabi ni Yuan na hindi niya rin daw masasabi na masayahin siyang tao. Ibinigay na ni Yuan ang number niya kay Hargon. Matapos noon ay dumating na rin ang pagkain na in-order ni Hargon. Nagtanong si Yuan kung kailan daw aakyat ng tower si Hargon. Sumagot naman si Hargon na siguro raw ay sa ika-5 araw pa. Pinaplano nga raw niyang magpa-level up sa outer regions. Kailangan rin daw niyang pataasin ang teamwork ng kanyang team kaya kailangan pa rin daw niya ng ilang araw. Sinabi naman ni Yuan na kung ganoon naman pala, samahan na lang daw siya ni Hargon sa gagawin niya. Nagtanong naman si Hargon kung ano raw ang balak gawin ni Yuan. Sumagot naman si Yuan na gusto raw niyang bunutin ang lahat ng ugat ng mga jackals. Sinabi naman ni Hargon na mahihirapan daw sila sa dami ng mga grupo ng jackals. Tingin niya raw ay hindi ito makakayan ang gawin ng sa 10 player kapag isinama pa niya ang kanyang team. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Hargon sa sinabi ni Yuan, hindi raw sila 10, sila lang daw 2. Nagtanong si Hargon kung ano pa raw ang detalye ng plano ni Yuan. Sinabi naman ni Yuan na napakaaga pa raw, bumalik na lang daw si Hargon sa sunod na gabi at saka na lang daw nila ito pag-usapan. Sinabi rin ni Yuan na kung hindi raw makakapunta si Hargon ay siya na lang daw ang lalakad mag-isa. Habang kumakain ay sinabi ni Hargon na pupunta raw siya. Basta nandoon daw siya sa sunod na gabi. Pagkatapos kumain ay sinabi ni Hargon na magkita na lang daw sila ni Yuan. Nagtanong naman si Yuan kung bakit paalis na agad ito. Sinabi naman ni Hargon na kailangan na raw niyang magmadali upang makapaglaan siya ng oras sa sunod na gabi. Nagpaalam na ito kay Yuan at sinabing aalis na raw siya. Naisip naman ni Yuan na nagustuhan nga raw siguro ni Hargon ang team na nabuo nito sa loob ng tutorial. Malaki nga raw ang dedikasyon ni Hargon dahil pinapalevel rin nito ang kanyang mga kasamahan sa pag-akyat nila ng tore. Noong makaalis na si Hargon ay tumingin si Yuan sa kanyang tabihan. Mukhang kanina pa raw itong naghihintay. Sinabi ni Yuan na siya na lang daw ang nandoon kaya sabihin na raw ng nakahod na lalaki ang pakay nito sa kanya. Tumayo na ang nakahod na lalaki at sinabing na sorpresa daw siya dahil bigla na lang daw dumating si Hargon. Lumapit si Agamemnon kay Yuan at sinabing ito raw ang una nilang pagkikita. Ikinagagalak niya raw na makilala si Yuan, nanggaling daw siya sa Olympus. Tinanong ni Agamemnon si Yuan kung may oras ba raw ito upang makipag-usap sa kanya. Ngumiti si Agamemnon upang ipakita ang formal niyang pagbati. Napansin naman ni Yuan na pinipilit lang nitong ngumiti. Umupo si Agamemnon sa harapan ni Yuan. Sinabi naman ni Yuan na descendant daw ng ruler of the skies si Hargon, dapat daw ay binati rin ito ni Agamemnon dahil nagmula rin ito ng Olympus.
Sinabi naman ni Agamemnon na hindi na raw niya ito nagawa dahil iba raw ang pakay niya sa pagpunta niya doon. Pumunta nga raw siya doon upang makilala si Yuan. Sinabi ni Agamemnon na nabalitaan daw niya na si Yuan ang nakakuha ng first place sa kanilang tutorial, at second place lang ang nakuha ni Hargon. Narinig rin daw niya na napakalaki ng lamang ng naging first place sa second place. Napakarami nga raw nang nagsasabi na may isang halimaw ang dumating sa loob ng tower. Nagpasalamat naman si Yuan sa mga narinig niyang papuri. Sinabi ni Agamemnon na nabanggit daw ni Hargon sa kanya na parang magkaibigan daw ito at si Yuan. Hindi ba raw medyo magulo ang sinabi sa kanya ni Hargon? Sinabi naman ni Yuan na medyo magulo nga raw ito. Napaisip naman si Yuan kung gusto nga raw ba siyang maging kaibigan ni Hargon. Hindi na rin daw masama dahil tingin niya ay gusto siyang tulungan nito. Ngumiti si Agamemnon at sinabing mabuti raw at hindi sumali si Yuan sa team na binuo ni Hargon. Hindi rin nga raw nagtatagal ang mga koneksyon na nabubuo sa loob ng tutorial dahil sa dami ng players na ayaw nang umakyat ng tower at sa unti lang ng mga napipiling ranker. Pero kakaiba raw si Yuan, may potensyal daw ito upang maging isang ranker. Kahit pa raw maging isang high ranker ay maaaring maabot ni Yuan. Kaya dapat daw itong umakyat ng tower kasama ang mga tao na karapat-dapat niyang samahan. Pinaanyayahan ni Agamemnon si Yuan na sumali sa Olympus sa ilalim ng pamumuno ni Ares. Ibibigay raw nila ang lahat ng gustuhin ni Yuan. Sinabi ni Agamemnon na kakaiba raw ang Panginoon niya na si Ares kumpara sa ibang mahinang nilalang na hindi man lang nalaman kung sino ang totoo nitong ina. Sinabi rin ni Agamemnon na anak raw ni Lord Zeus at Lady Hera ang Panginoon niya na si Ares at isa na rin daw itong high ranker. Sinabi rin ni Agamemnon na kapag daw naging tauhan na ni Ares si Yuan ay napakaswerte na raw nito kumpara sa pagsama nito sa bastardo na si Hargon. Pinatigil ni Yuan si Agamemnon sa mga sinasabi nito. Pagkatapos kumain ay ininom na ni Yuan ang kanyang kape. Habang umiinom ay naisip ni Yuan na napakalaking araw ng effort ng mga major guild gaya ng Olympus sa pagre-recruit sa mga bagong players ng Tore. Pero wala rin daw siyang plano na sumali sa mga ito. Pagkatapos inumin ang kanyang kape ay nagpaalam na si Yuan. Nagulat naman si Agamemnon sa pag-alis ni Yuan. Tinanong niya ito kung tumatanggi ba raw si Yuan sa offer na nagmula sa Olympus na inaalok niya. Sinabi naman ni Yuan na tama raw ito. Wala raw siyang plano na sumali sa kahit na anong grupo. Tinanggihan niya nga rin daw ang personal na alok sa kanya ng isa sa anak ni Zeus na si Hargon. Ngumiti si Yuan at inulit ang mga pinagsasabi sa kanya ni Agamemnon. Ano ba raw ang sinasabi nito na karapat-dapat niyang makasama? Sinabi rin daw nito na mahinang nilalang si Hargon na hindi kilala ang totoo nitong ina. Tinanong rin ni Yuan kung tama ba raw ang rinig niya na tinawag ni Agamemnon si Hargon na bastardo. Sinabihan ni Yuan si Agamemnon na wala raw itong karapatan na alukin siya dahil utusan lang naman daw ito. Si Ares naman daw ang anak ni Zeus at Hera, hindi naman daw si Agamemnon. Nainis naman si Agamemnon sa mga sinabi sa kanya ni Yuan. Ipagmamalaki pa sana ni Agamemnon ang kalagayan nila sa Olympus pero pinatigil siya ni Yuan. Sinabi ni Yuan kay Agamemnon na isa lang daw ang isasagot niya. Sinabihan niya ito na hindi raw siya sumasama sa mga walang kwenta at mababang nilalang na gaya ni Agamemnon. Sa gitna ng isang restaurant ay may nagtanong kung okay lang ba raw ang sir nila. Si Agamemnon ang sir na tinutukoy ng nagtanong. Hindi agad ito nakasagot dahil pinipigil pa rin ito ang galit na nararamdaman niya sa mga insulto na sinabi sa kanya ni Yuan. Noong medyo kumalma na ito ay nagtanong si Agamemnon kung ilan ba raw ang jackals na maaari nilang tawagin. Sinabi ng isang lalaki na nasa gitna pa raw ng koleksyon ang karamihan sa mga jackals. Kailangan pa raw ng mga itong tapusin ang mga ginagawa nila bago pa sila makapagtipon ng malaking bilang ng mga jackals. Nainis naman si Agamemnon at tinanong kung kailangan ba raw talaga nilang maghanda ng napakaraming jackals para lang patayin ang isang bagong player. Pinaliwanag naman ng lalaki kay Agamemnon ang kanilang sitwasyon. Nagawa raw makapag-set ng bagong record ni Yuan sa loob ng tutorial at nagawa rin daw nitong talunin sa ranking si Hargon. Tingin ba raw nito ay sapat na ang kaunting bilang ng jackals upang mapatay si Yuan? Napabuntong hininga naman si Agamemnon, naiintindihan niya naman ang sinabi sa kanya ng kanyang isang kasamahan pero nakapagdesisyon na raw siya.
Sinabi ni Agamemnon na kailangan daw nilang maghanda ng mahigit sa 100 jackals. Kapag daw natapos na ang time of the harvest ay doon na rin daw nila papatayin si Kim Yuan. Paglipas ng 2 araw ay nagkita na ulit si Yuan at Hargon. Nagtanong si Hargon kung ano raw ang plano ni Yuan upang maubos ang mga jackals. Sumagot naman si Yuan na may kailangan daw silang makita na lalaki. Nagtagal nga raw siya sa paghahanap kung saan ito nakatira. Nagtanong naman si Hargon kung sino raw ang kailangan nilang makita. Sinabi naman ni Yuan na sumunod na lang daw ito sa kanya. Habang naglalakad ay ini-activate ni Yuan ang kanyang skill na Cinder Eyes. Napansin naman ni Hargon ang skill na ginamit ni Yuan. Ito na naman nga raw ang mata na ginamit ni Yuan habang nakikipaglaban ito sa Chimera Creator. Tinanong nga raw ito ng Chimera Creator kung ano raw ang kaugnayan ni Yuan sa unggoy na yon. Ang tinutukoy nga raw na unggoy ni Childe ay ang Great Sage Heavens Equal na si Son Ogong. Si Son Ogong nga raw ang pinakatalentadong fighter sa buong history ng mga ranker. Nagawa nga raw nitong maging isang high ranker sa pag-akyat nito ng tore nang wala pang 100 taon. Hindi lang daw pagkontrol ng apoy na gaya ni Son Ogong ang skill na taglay ni Yuan. Meron rin daw itong kapangyarihan na katulad ng skill ng nakatatanda niyang kapatid. Napaisip si Hargon kung sino ba raw talaga si Yuan at kung ano pa ba raw ang mga kakayahan nito. May grupo ba raw kaya ito na kinabibilangan kaya hindi nito tinatanggap ang alok niya na sumali ito sa kanyang team at sa Olympus? Nakakapagtaka nga raw na may skill si Yuan na Gigantification. Si Hercules nga lang daw ang kilala niya na nagmamay-ari ng skill na ito. Nakuha nga raw ito ni Hercules sa pagpatay niya sa mga sinaniban na 10,000 higante. Pero lahat rin daw ng higante ay may skill na Gigantification. Napaisip si Hargon kung nagmula nga raw ba si Yuan sa angka ng mga higante kaya hindi ito sumasali sa Olympus. Napatigil naman sa pag-iisip si Hargon nang bigla siyang tawagin ni Yuan. Sinabihan siya ni Yuan na kailangan daw niyang sumagot ng tama. Nagtaka naman si Hargon kung ano ang tinutukoy ni Yuan. Sinabi ni Yuan na papasok na raw sila sa loob. Sumunod naman si Hargon sa isang store na halos nakapatay na ang lahat ng mga ilaw. Sa pagpasok nila ay tinawag ni Yuan ang may-ari ng store na ito. Sumagot naman ito sa kanya at sinabing pasensya na raw dahil magsasara na raw sila ngayon. Kung may kailangan daw sila sa kanya ay iwan na lang daw ng mga ito ang kanilang number. Tatawagan niya na lang daw ang mga ito sa sunod na araw. Lumapit si Yuan sa lalaki at binanggit niya ang pangalan na Wunchon. Hindi na nito na ituloy ang kanyang ginagawa dahil sa sinabi ni Yuan na hinahanap raw niya ang lalaki na nagngangalang Wunchon. Agad namang tumakbo si Wunchon papalayo kina Yuan at sinabing buwisit daw dahil may nakakilala sa kanya. Agad naman itong sinundan ni Yuan at sinabing saan ba raw nito pinaplanong pumunta. Inabutan ni Yuan ang tumatakbong si Wunchon, hinawakan niya ito sa batok upang hindi na ito makatakas pa. Habang hinihila ni Yuan si Wunchon ay bigla itong naglabas ng maliit na kutsilyo. Napansin naman ito ni Yuan kaya hinila niya ito ng napakalakas at iniangat sa ere. Nagalit si Yuan at sinabing wag na raw itong magpumiglas. Ibinagsak niya ng napakalakas si Wunchon sa sahig at sinabing manatili na lang daw ito sa pwesto niya. Hindi na nakapalag si Wunchon dahil napakalakas nga raw ni Yuan. Habang nakadapa si Wunchon ay may mga binanggit si Yuan. Ang alias daw nito ay Chon Namuon at ang tunay na pangalan nito ay Mu Wunchon. Isa raw itong player na nagmula sa martial realm, itinigil na rin daw nito ang pag-akyat ng tore. Habang nakabukas ang skill na Cinder Eyes at tinitingnan si Mu Wunchon ay sinabi ni Yuan kay Hargon na ito raw ang lalaki na hinahanap nila na tinatawag sa bansag na hari ng mga jackals. Gumamit si Yuan ng lubid at itinali si Wunchon. Nagtanong naman si Wunchon kung bakit daw siya ginaganoon ni Yuan. Mukhang nagkamali raw ito ng hinuli na tao. Sinabi naman ni Yuan na kung nagkamali nga raw siya, bakit daw bigla na lang tumakbo si Wunchon noong kinakausap niya ito. Sumagot naman si Wunchon na natakot lang daw siya kay Yuan dahil sa nakakatakot na tingin nito sa kanya. Naguguluhan naman si Hargon sa mga pangyayari. Nagtanong siya kung sigurado nga raw ba si Yuan na ito nga ang lalaking hinahanap niya.
Hindi raw porket tumakbo ito ay maaari na raw agad sabihin ni Yuan na ito nga ang hari ng mga jackals. Pinakita naman ni Yuan ang kutsilyo na inilabas ni Wunchan. Pagmasdan daw itong maigi ni Hargon kung normal lang itong kutsilyo. Tingnan rin daw nito ang sahig na binagsakan kanina ng kutsilyo. Napansin ni Hargon na natutunaw ang sahig na binagsakan nito. Tinanong niya si Yuan kung may lason ba raw ang kutsilyo na inilabas ni Wunchan. Sumagot naman si Yuan na may lason nga raw ito. Nagmula nga raw sa itaas na palapag ang mapanganib na lason na ito. Ipinagbabawal na raw itong gamitin laban sa ibang mga players. Kailangan pa raw ng pahintulot mula sa bureau upang magmay-ari ng lason na ito. At napakahirap nga raw nitong makuha sa loob ng first floor. Tinanong ni Yuan si Hargon kung normal ba raw na mayroong dalang mapanganib na lason ang isang lalaki na nagmamay-ari ng isang tindahan. Bigla namang nagbago ang itsura ni Mu Wunchan, tinanong nito sina Yuan kung saan daw ba nanggaling ang impormasyon ng mga ito. Paano ba raw ng mga ito nalaman ang totoo niyang pagkatao at saan rin daw ng mga ito nakuha ang tunay niyang pangalan? Nagtaka naman si Hargon sa biglang pagbabago ng boses at mukha ni Wunchan. Ngumiti naman si Yuan at inasar si Wunchan na saan nga raw ba niya nalaman ang lahat ng impormasyon tungkol dito. Sinabi ni Wunchan na wala nga raw takot si Yuan, tingnan na lang daw niya kapag nalaman na ni Yuan kung sino ang backing niya. Bigla namang napansin ni Wunchan ang tahimik na si Hargon. Inobserbahan niya itong maigi, kung hindi raw siya nagkakamali ay si Hargon nga raw ito dahil pamilyar daw sa kanya ang kulay ng buhok at mata nito. Naalala naman ni Hargon ang sinabi sa kanya ni Yuan na dapat daw ay sumagot ito ng tama. Ito na nga raw siguro ang tinutukoy ni Yuan sa sinabi nito sa kanya. Iniangat ni Hargon ang isa niyang kamay at nagpakawala ito ng napakalakas na kuryente sa buong tindahan. Nakaramdam naman ng takot si Wunchan sa lakas ng kapangyarihan na ipinakita ni Hargon. Sinabi ni Mu Wunchan na mukhang totoo nga raw pala ito. Tinanong niya si Hargon kung pinagtaksila na ba raw sila ng Olympus. Nagulat naman si Hargon sa itinanong sa kanya ni Wunchan. Tinanong niya si Wunchan kung ano raw ang ibig sabihin nito. Humarang naman si Yuan at sinabing napakatindi naman daw ng paratang sa kanila ni Wunchan. Nandoon lang naman daw sila upang humingi ng pabor. Tinanong rin ni Yuan kung kay Agamemnon nga raw ba nagmumula ang mga utos na ginagawa nila. Sumagot naman si Wunchan na tama nga raw si Yuan. Sinabi ni Yuan na nagkaroon na raw ng interest ang ruler of the skies sa mga gawain nila sa first floor. Nasaktuhan rin daw na katatapos lang ng tutorial ng isa nitong anak. Tinanong ni Yuan si Wunchan kung hanggang kailan ba raw ang plano nito na maging asong utusan ni Agamemnon. Hindi naman daw ito naglilingkod sa isa sa mga Big Three, tagasunod lang daw ito ng isang bagito na baguhan lang sa pagiging isang high ranker. Sinabi rin ni Yuan na kapag daw nagpatuloy ito ay baka raw direkta ng tingnan ni Zeus ang lahat ng mga jackals. Hindi naman nagsasalita si Hargon at iniisip kung ano ba raw ang mga sinasabi ni Yuan. Sinabi rin ni Yuan na kapag daw maganda ang performance ni Wunchan ay baka raw bigyan pa ito ng magandang pwesto sa Olympus. Ngumiti naman si Wunchan at tinanong kung ano ba raw ang pabor na hihingin ni na Yuan. Unti-unti nang naiintindihan ni Hargon kung ano ang pinag-uusapan ni Yuan at Wunchan. Nagtanong ulit si Wunchan kung ano ba raw ang kanyang maipaglilingkod kina Hargon at Yuan.